ng mga Lord's Day na yun, no? Sana hindi tayo absent, no? So, targetin natin yan, next year. So, dadako na tayo sa ating mga pagbati tsaka announcement. So, una muna, sa mga celebrators ngayong week, itong hanggang Saturday. So, sa 17, so sa Wednesday, mag-birthday si Kiko. Yan, hello sa, sa NZ, sa New Zealand. Hello, Kiko. And then, si Joy Lestino sa 17 din, same day. Ayan. Wala pa siya, no? Wala pa si Joy. And then, sa 19 naman ay si Nathan. Hello, Nathan. So, mamaya, siguro darating na siya. And then, para sa ating namang mga activities for this day, so, mamaya meron tayong prayer meeting ng 1 o'clock and may preliminary tayo ng 1:30 para dun sa ating retreat. So, mga ladies po ay sa mezzanine. At ang Men and Young Pro ay dito po sa ating Men, Young Pro and Youth ay dito po sa ating worship hall. Pati Club 20. I believe wala na akong nakalimutan na announcement. So tayo na po ay formal na dadako sa ating pananambahan. Samahan po ninyo ako sa Salmo o Psalm 98. Basahin natin yung unang 6 na verses dito. Psalm 98, sundan ninyo ako sa inyong mga sariling salin. O sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made known His salvation. He has revealed His righteousness in the sight of the nations. He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. Sing praises to the Lord with the lyre and with the lyre and the sound of melody. With trumpets and the sound of horn, make a joyful noise before the King, the Lord. So sabi dito na yung sinabing, "Oh, sing a new song to the Lord, for He has done marvelous things." Hindi na may ibig sabihin nito na literally ay kailangan every worship service meron tayong bagong kanta. Pero ibig sabihin nung new song doon, meron kang panibagong dahilan upang magpuri sa Panginoon. So kumbaga, hindi siya parang cliche lang na kaya kami nagpupuri sa Panginoon kasi kailangan lang, kasi ito yung nakagawian namin. Pero lagi kang merong dahilan para magpuri sa Panginoon dahil sa ang kanyang mercies din naman ay new every morning. So yung kanyang kadakilaan din ay laging bago, no? So, hindi siya recycled yung kadakilaan ng Panginoon, yung kabutihan niya sa atin. At ano pa, for He has done marvelous things, mga kamanghamanghang bagay ang kanyang ginawa sa atin. At pinakita niya ang kanyang salvation. So, therefore, alam natin na may pagliligtas na ginawa ang Panginoon sa atin. He has revealed His righteousness in the sight of the nation. He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. Etong linyang ito, inalala niya. He remembered His steadfast love to the house of Israel. Kung titignan natin ng malalim, na hindi ibig sabihin nito na kinalimutan ng Panginoon and then inalala niya. Pero ito yung nagpapakita yung kanyang faithfulness dun sa covenant niya sa Israel. And at the same time, may kita rin natin dito na yung hidden na meaning nito o yung parang implicit na meaning nitong verse na ito is na inalala ng Panginoon yung kanyang steadfast love at katapatan sa kabila ng unfaithfulness ng Israel. Although hindi binanggit dito yung unfaithfulness, pero inaalala niya yung kanyang katapatan, His righteousness, hindi yung righteousness ng Israel dahil wala naman sila noon at wala rin tayo noon sa kasalukuyan. Ngunit inaalala niya yung steadfast love at faithfulness niya sa Israel sa kabila ng kanilang hindi pagiging
faithful sa Kanya. So anong dapat nating response? Ang dapat nating response, so ito'y no, kumbaga natural na, ang papuri ay natural na outflow ng puso natin sa Panginoon. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. So kumbaga para bang nag-uumapaw yung puso natin. So may kita natin na mahirap na magpuri sa Panginoon na hindi ayos yung ating puso. Mahirap magpuri sa Panginoon na meron tayong kasalanan na tinatago. Hindi ko sinabi na may problema, kasi marami naman sa atin ang dumadaan sa problema, sa mga pagsubok. Pero mas mahirap na tayo magpuri sa Panginoon kung alam natin na meron tayong mga tinatagong kasalanan. Mafe-feel natin minsan na para tayong hypocrite, no, sa harapan ng Panginoon. Pero tandaan natin, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi pa huli ang lahat. So hanggat kayo'y nandito, sa mga kabataan natin, yan, sa mga toddlers, sa mga babies, yan, si Noah, ayan. So lahat kayo kasama dito sa pananambahan. So kapag ka nakikita nyo, ayan, sila Noah, si Jada, hello. So pag nakikita nyo na tahimik yung congregation, tandaan ninyo na kasama kayo sa pananambahan. So kayong lahat ay tinatawag ng Panginoon sa pagsisisi at pananampalataya. So mahalaga na malaman natin. So hanggat tayo ay nabubuhay, so nawa ma-experience natin yung joy, yung para bang yung puso natin ay nagsusumigaw sa katuwaan, sa papuri sa Panginoon. We can only experience that kung meron tayong tamang relasyon sa Kanya. Dahil in the first place, meron na tayong relasyon sa Kanya, kung tayo hindi mananampalataya, is we are enemies of God. Pero naway, magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya ngayong umagang ito. So tayo pong lahat ay samahan ninyo ako sa pananalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa season na ito ng Christmas, at naway maalala namin na ang diwa ng Pasko ay hindi po ang mga festivities, ang magagarbong handa, o maging ang mga pagsasama-sama, bonding, ngunit kundi alalahanin, Panginoon, na kayo po ay nagkatawan tao, naging tao, at kayo po ay magliligtas sa amin. At sa inyong pagbabalik, Panginoon, kung kami ay walang tamang relasyon sa inyo, kung walang tamang ugnayan sa inyo, kami po ay nasa isang panganib. Ngunit kung kami naman ho ay nasa inyo, Panginoon, ay kami magpupuri sa inyong pagbabalik. At nawa lahat kami ay merong anticipation sa inyong pagbabalik, Panginoon. Itama nyo nawa ang aming puso at isipan. Kung meron man sa amin, Panginoon, na kami man ay may mga pagkakasala, mga kasalanan na pilit na ipinaglalaban at hindi inirerepent sa inyong harapan, naway basagin ninyo ang aming puso at tumawag kayo ng inyong mga elect dito sa aming kalagitnaan, at sila nawa ay makatagpo ng kaligtasan ngayong sa aming pananambahan. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalang sa Pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo sa ating unang awit. Ito po ay isang popular na hymno. Ito po ay Joy to the World. So, ating pong awitin ang awit na ito ng, kumbaga, forte, malakas. So, ito in contrast naman dun sa ating awitin mamaya, no, sa second hymn, yung Silent Night. So, ito naman ay awitin natin na ng ating buong lakas, on the top of our lungs, na sinasabi dito, Joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. So nawa ang ating puso, i-prepare natin sa pananambahan sa Panginoon. So ating pong awitin ang Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let
Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows go. God's sword in festive crown. For us the curse is found. For us the curse is found. For us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove. And wonders of His love, and wonders of wonders and wonders of His love. Amen. Tayo pong lahat ay maaari nang magsiyo po. Sa atin naman pong pangalawang hymno, awitin naman po natin ang Silent Night. Ito'y matatagpuan sa hymn 161. Ngayon naman po ay dumako tayo sa scripture reading. Sino pong yan? Tawagin ko po ang ating brother na magbabasa sa atin. Inaanyahan ko po tayong lahat na tumayo upang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang mga ating Biblia sa Matthew chapter 13, verse 35 to 58. Ito
Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta, bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinhaga. Isasalaysay ko ang mga nagtatagong bagay mula pa nang itatag ang sanlibutan. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga ng mga damo sa bukid." Sumagot siya at sinabi, "Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan, ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya kung paanong tinitipo ng mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi at pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid, na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mga ngalakal na naghahanap ng mga gagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pangpang. Umupo sila at tinipon ng mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinapon ng masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pagangalit ng mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, "Oo." At sinabi niya sa kanila, "Kaya't ang bawat eskriba na sinanay para sa kaharian ng langit ay tulad sa isang puno ng sambahayan na naglalabas mula sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma." Nang matapos na ni Jesus ang mga talinhagang ito, iniwan niya ang pook na iyon. Dumating siya sa sarili niyang bayan at kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Anupat sila ay namangha at nagsabi, "Saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga gawang makapangyarihan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? At ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't kasama natin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae? Saan kinuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito?" At natisod sila sa kanya, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang isang propeta ay hindi mawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan at sambahayan." 58, at hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Maaari po tayong umupo lahat. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pagkakaloob. So naka-flash po sa ating screen ngayon, kahit flash pa lang yan, ang ating account sa mga nakikinig at nanonood sa aming live stream. Kung kayo po ay nakikinabang sa mga pagtuturo, maaari nyo pong suportahan ang aming gawain sa pamamagitan ng pagbibigay. So ito po yung account namin ng TNC. Yan. Sige po, ang mga ushers, pakibigay po ang offering bag. And then, habang tayo po ay nag-offering, so maaari nating awitin yung ating third hymn na "O Come, All Ye Faithful." Then after that, atin po ipapanalangin itong mga kaloob na ito.
natin may panalangin, yung mga kaloob. Ama namin Diyos, kami po yung nagpapasalamat at ina-acknowledge namin ang lahat ng biyaya ay nanggagaling sa inyo. Naway turuan ninyo ang aming puso na ibalik ang mga bagay na nararapat para sa inyo at bilang suporta din, Panginoon, sa gawain ng aming iglesia. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan sa amin, sa inyong patuloy na provision. Ngayon sa panahon na ito, salamat din ho kung kami man ay nakakaranas ng kasaganahan. At kung kami man ay naghihikahos, Panginoon, naway kami inyong pagpalain nang sa gayon ay maibalik din namin yung pagpapala na ibinibigay nyo sa amin. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ngayon naman po ay ating basahin ang text na ipipreach ng mga ngaral ngayong umagang ito na matatagpuan sa John chapter 1, 1 to 14. Babasahin ko ito sa wikang Filipino at sundan ninyo ako sa inyong mga sariling salin. Kung inyo nang nahanap, atin itong basahin. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Mayroon isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Ngayon hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban man ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Verse 14, at naging tao ang salita at tumahan kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Salamat, Brother Kevin, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga po sa ating mga viewers, sa ating mga regular viewers sa FB Live. Kayo po ay aming binabati ng 50th Lord's Day. Ito po ang pangalawa o tanging huli sapagkat December 21 and then December 28 ang susunod na Lord's Day. Sadyang napakabilis po ng panahon na parang minsan kamakailan lang ay nagsimula lang tayong matapos ang ating Gospel Hour service last November 30 and then nag-December 1, December 5, 7 and now nasa December 14 na po tayo. Isang sadyang napakabilis ng panahon. At nasa kalahatian na po tayo. Tomorrow, kalahati na po ang buwang December. Ganun po, kagaya rin ng in-announce kanina sa mga kapatiran. Mamaya po ay magkakaroon tayo ng maiksing short prayer meeting. Shorten po ang prayer meeting, 1 to 1:30. And then 1:30 to 3 ang ating pong preliminary para po sa dalawang workshop. Yung pong Devora, mga kababaihan sa mezzanine, kayo po ang unang-unang makikinabang sa
kurtina sa mezzanine. At ang mga kalalakihan, young professionals, youth, college, and Club 20 ay dito po sa ating worship hall para sa workshop naman po ng Samson. So, sa amin pong mga regular attenders, welcome po kayong makasama mamayang hapon. Kung hindi man po kayo makakasama sa church retreat sa December 28, 29, 30, you are very much welcome para magkaroon po kayo ng pagkakataon na matutot, mapag-aralan ang dalawang personalidad na siya pong tatalakayin dito po sa ating church retreat. Ganon din po ang ating panalangin na sana po ay patuloy tayong ihanda ng Panginoon sa 2 linggo na lamang na ating paghahanda para po sa ating church retreat. Sana bawal magkasakit po. Sana wala magkasakit sa mga panahon pong yun. Ganon din po, ating ilapit sa Panginoon ang ating mga celebrant this week. No? Si Kiko, na nasa New Zealand, si Sister Joy, birthday niya sa 17 din, at si Nathan, no, 19. No? Kasi yung mga susunod na celebration ay wedding anniversaries na sa December 21 onwards at pati mga birthdays. So tayo po'y dumako sa ating pangkalahatang panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, na ang iyong pagsusustain sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po sa pag-iingat at inadya mo na muli po kaming makadako sa gusaling ito, magkasama-sama. Salamat sa isang linggong pagpapala at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa gawain ng aming mga kamay, sa mga kinaabalahan namin. At tunay nga, Panginoon, ikaw ang nagpala. Salamat din sa maayos na pagbalik ni Kuya Rod at ni Ate Noni, nakapiling po namin sa umagang ito sa pananambahan. At inadya mo sila, O Diyos, sa malakas na lindol sa Japan sa mga nakaraang araw at panahon. Nilalapit din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong patuloy na pag-o-observe ng araw ng Panginoon. Nilalapit po namin ang iyong mga salita na siya pong aming tutunghayan. Nawa ang aming konsentrasyon, ang aming pangunawa, ang aming puso ay tunay nga pong makinabang sa paksa ng pangangaral sa umagang ito. At maging sa mga kapwa naming kapatirang iglesia na sa mga oras na ito ay nananambahan, tinataas po namin na maparangalan ka sa pagbibigay puri at parangal namin at pagsamba namin sa iyo. Tinataas din po namin, Panginoon, maging ang aming gawain sa hapon, ang pulong panalangin, at ang maging preliminary ng aming workshop in preparation for our forthcoming church retreat. Dalangin po namin ang kasangkapanin mo, ang mga kapatid namin na iyong gagamitin upang pangunahan kami sa aming gawain mamayang hapon. Tinataas din namin ang mga may kaarawan sa linggong ito, O Diyos. Tunay na ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang patuloy na naggagawad ng kalakasan at buhay na taglay. Ikaw ang may karapatan nitong magbawi. At habang ito ay inyong ginagawad sa bawat isa sa amin, kami po ay nagpapasalamat at naway bigyan kami rin ng pagkakataong kasangkapanin ang buhay na ito sa pagbibigay puri at pagtaas ng iyong pangalan. Salamat po sa kaarawan sa linggong ito ni Brother Kiko sa kanyang patuloy na pangunguna sa kanyang sambahayan sa New Zealand, ang kanyang kabiyak na si Krisa at ang kanilang anak na si Ocean, si Sister Joy. Salamat po sa kanyang buhay at bilang isang ina, bilang isang regular attender sa aming iglesia, at si Nathan, O Diyos, ang kanya pong patuloy na pag-aaral, at tulungan mo rin po siya, Panginoon, sa kanyang mga endeavors. O Diyos, tunay nga na maitaas ka at maparangalan ka namin sa aming pananambahan sa umagang ito. Ikaw ang tunay na sentro ng aming pagsamba, at ang iyong banal na Espiritu nawa ang mangusap sa amin sa umagang ito. Pagpalain ang aming kaluluwa, pagtibayin, O Diyos, at kung marapatin mo na gamitin mo ang inyong lingkod upang ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan at makinabang ang kaluluwa, tawagin sila sa tunay na pagsisisi at pananampalataya sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.
Last Sunday ay sinimulan po ni Brother JM ang mensahe patungkol sa unang pagparito ng ating Panginoong Kristo at kanya pong tinalakay ang Micah chapter 5 verse 1 and 2 o 1 to 4 ang patungkol sa Bethlehem, ang kapanganakan, tinukoy ang lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Ngayon pong umaga ay nais ko pong mangaral dito po sa verse 14 ng Ebanghelyo ni Juan. Kakaiba po ang pasimula ni Juan sapagkat kung ikukumpara natin ito kay Mateo at kay Lucas, if we are going to compare Matthew, Luke, and John about their introduction of their gospel, si Mateo po at si Lucas ay pinili po nila about snapshots. There are certain snapshots about the coming of the actual birth of the Lord Jesus Christ. There is so much drama in Luke's presentation as well as in Matthew. More so with Luke, in which nakita po natin na yung pong preparation ng panganganak ni John the Baptist, yung preparation ng panganganak ng ating Panginoong Kristo, and then in chapter 2, the event of the actual birth of the Lord Jesus Christ, there was no room in the inn. It was in Bethlehem. Punong-puno ang tao. And in Matthew, makikita natin yung pong mga pangalan and then also yung pong pangungusap ng anghel kay Jose na gusto niyang hiwalayan si Maria. Lahat pong itong mga snapshots na ito or the narrative, the historical narrative, are verifiable events. These are events na hindi ho talaga maitatanggi ng sino mang mga tao. Even though kahit mga atheists, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, hindi nila maitatanggi na may Pontius Pilate, na merong Caesar Augustus, na merong nangyaring census in the first century, in the time where the Lord Jesus Christ was born. However, kakaiba ang estilo ni Juan. Hindi po niya ginamit ang narrative o ang mga historical, political situation of the time. Ang kanya pong ginamit ay nagsimula po siya ng kanyang gospel in the very beginning of the book of the Bible, in Genesis 1:1. That's why sa kanya pong unang-unang bersikulo sa kanyang ebanghelyo is, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Isang mabigat na pananalita at patungkol katuruan about the doctrine of incarnation. And that is the very essence and importance of this particular doctrine. The doctrine of incarnation is the centrality of Christianity, because it teaches that God became man, truly human, uniting divinity and humanity in order to bring salvation. Here, in the incarnation of Jesus, God's nature was revealed. Ito pong isang doktrinang ito na kung saan ay misteryo, subalit makikita natin naganap. Gaya ng inawit natin kanina sa ating hymno, very God, truly man, united in one person, without confusion, without change, without division, nor separation. Ang doktrina ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo na siyang ating sineselebrate ng mundo sa ating kapanahunan is the very heart of the Christian faith. Because without the doctrine of incarnation, there would be no salvation. Without incarnation, Christianity loses the foundation for salvation, worship, and holiness. Kaya, I would be attempting to explain the first phrase of verse 14 as we are going to deal with this particular text.
And the Word became flesh and dwelt among us. Napakasimpleng talata, napakaigsing talata. Subalit kung ating hihimayin at ating huhukayin, sadyang napakalalim ng pakahulugan ng talatang ito. At meron po akong isasuggest na 4 na mga stages, 4 stages that describes the incarnation of Jesus. That it only proves na yung sabsaban ay isa lamang anino ito ng krus ni Kristo. I don't know kung matatapos ko ang 4 na ito, kung hahayaan ng Panginoon na matapos, subalit nais kong banggitin ang 4 na estado ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo. The 4 stages of describing the incarnation of Jesus. First, we find what we have heard last week, the humble birth. Ang mapagpakumbabang kapanganakan. Secondly, human flesh, remaining what he was, becoming what he was not. Third, the humiliating trial. And lastly, the horrifying death. Ito po yung 4 na estado na magpapakita at magbibigay deskripsyon sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo. His humble birth, His human flesh, His humiliating trial, and His horrific death. First, tingnan po natin the humble birth. Nakita po natin na ito po ay isang kapanganakan na hindi popular. Bagamat siya'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hindi po nakatutok sa kanya ang media. Walang media na nakatutok. Na kapag merong mga ikinakasal na mga hari at reyna at prinsipe at prinsesa, ito'y anunsyo sa buong palasyo, sa buong kaharian, dinadaluhan ng mga dignitaries, ng mga noblemen, nakikigalak ang mga maraming tao, ang mga nasa upper echelon of society. Hindi po ganoon ang nangyari sa ating Panginoong Kristo. The birth of Christ is the most ordinary event in human history. There is no grandeur of royal ceremony, but just simplicity. Even though He is the King of Kings who entered the world, but when He was not born in a palace. He was not born in a 5-star hotel. He was not born sa malaking bahay. Gaya nga po ng sinabi ni Brother JM last Sunday, kung meron daw nga pong lugar, hindi po sabsaban dahil sa panahon na nila ay tupa, sa atin baboyan. Dun sa labangan, kung saan dun kumakain ang mga baboy. Yun yung lugar na kung saan isinilang ang ating Panginoong Kristo. Hindi po sa isang magara at magarbong institusyon. Ang kanyang damit ay hindi fine garments, but He was just wrapped in a swaddling clothes. Not in a golden cradle, but in a manger. Sa isang sabsaban, sa isang labangan, isang lalagyan ng pagkain ng mga hayop. Here we see the humble birth of the second person of the triune God. The humility of His arrival. And Christ's birth was a deliberate act of humility. At ang kanyang mga magulang, hindi prinsipe, hindi hari, hindi prinsesa, ordinaryong mga tao.
karpintero. A poor couple, Mary and Joseph. And the manger symbolizes poverty, simplicity, showing that God identifies with the lowly. At ang unang-unang nabalitaan, ang unang-unang nabahaginan ng mensaheng ito, ang unang-unang nabahaginan ng mensaheng ito ng kapanganakan ay hindi mga government officials. Hindi rin mga statesman. Hindi rin mga educated people. Sino ang unang-una na balitaan ng kapanganakan ng Panginoon sa Kristo? Luke chapter 2. The shepherds. Muli, mga ordinaryong mga tao na hindi kinikilala sa lipunan ng kanilang occupation. They are just ordinary, common people. Parang sa atin, yung mga nagtatrabaho na nagtutulak ng karton ng mga gulay o prutas o nagbobotidyaryo na kung saan minsan ay kumbusinahan at sigawan ng mga taong mga disasakyan. Here we see that the first announcement of Christ's birth were not priests, what kings or government official, but marginalized worker. Ordinary. Ito po'y may kinalaman na kung saan ang ebanghelyo ay para sa common people. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ay hindi para sa mga matatalino at matataas na tao, kung hindi sa masa, sa mga ordinaryong tao. Ito ang dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo nung siya'y nagministeryo, even the outcast of society ay kanyang nilalapitan. Remember how many times siya ay lumapit at nagpagaling ng mga may kwetongin? He dined and had fellowship with sinners. Here we see Mark 10:45, but the Son of Man came to serve, came not to be served, but to serve, and gave His life a ransom for many. At ito pong demonstration ito ng kanyang pagpapakumbaba is the same grace of those people who are going or actually transformed by the power of God, by the power of the gospel. That same grace of humility. Kaya nga po, kung saan, yan po ang isa sa mga pangunahing ebidensya ng pagbabago at pagkilos ng Diyos. Ang kaamuhan, ang pagpapakumbaba. That is the transformation. Na dati ay palalo, dati ay mayabang, may pagbabago. At dito mamalas natin sa ating Panginoong Kristo. This humble birth of Christ shows the accessibility of the gospel. No one is too poor. No one is too broken. No one is too insignificant in God's love. Sapagkat sa pamantayan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, ang kanyang pamantayan, greatness is not measured by the power or wealth, but greatness is measured by humility and service. Ulitin ko po. Ang sukatan ng kadakilaan sa pamantayan ng Diyos ay hindi ang kapangyarihan, hindi ang kalanyaan, but humility and service.
Kaya nga sukatin mo ang iyong sarili. Examine mo ang iyong sarili. Are you exercising the grace of humility and service bilang isang Kristiyano? O ayaw mo nang ma-identify sa mga menial and ordinary tasks? Is it because you have already a name in the community, in the society? Here we find the humble birth of our Lord Jesus Christ. And the humble birth of Christ is not a story of weakness, but a divine strength clothed in humility. Yun po ang pagkakaiba sa projection ng mundo. Sa projection ng mundo, sa pananaw ng mundo, ang malakas, ang dakila, yung mga hindi malapitan ng mga tao. Yung pag siya'y naglalakad sa mall o pag naglalakad siya sa kalsada, mayroon siyang 6 na bodyguards. Na hindi ka pwedeng lapitan ng tao. May hawi boys. May hahawi sa'yo. Because you are a very important person. But let us remember, the birth of Christ is not a story of weakness, but it is a story of divine strength clothed in humility. This only shows that our ways is not God's ways. Our Savior came to this world quietly, yet His light shines brighter than any other earthly throne. That's the very first description when we talk about, and the Word became flesh. The humble birth of Christ. Secondly, the human flesh. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin o sa paggunita natin ng unang pagparito ng ating Panginoong Kristo, ang Kapaskuhan, hindi natin maiaalis na talakayin ang isa sa mga malalim na misteryo ng ating pananampalataya. Theologians call it the hypostatic union. Ito po ay ang pagkakaroon ng dalawang nature sa isang person. Jesus is the second person of the triune God, and yet He had two nature. Na hindi nga po, gaya ng sinabi natin kanina, no? Na without confusion, without division, without change, without separation. And theologians understood that Jesus is the second person of the triune God. And that's why they coined a phrase, a term, that defined hypostatic union. Remaining what He was, becoming what He was not. Ang Panginoong Kristo, maliwanag ang sinabi rito ni Juan. Kaya nga, ang ginamit niya sa kanyang ebanghelyo ay hindi historical narrative. Ang ginamit niya is yung Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. And He captured that phrase and He put it in His gospel to show the very identity and deity of the Lord Jesus Christ. That He was God and He remained what He was. He became what He was not. This is the union of the divine and human nature in one person of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, napakaganda ng statement ng ating mga church fathers. They summarize this incarnation of Christ, remaining what He was, God.
He remained as God, but He became what He was not. A man. In other words, Christ never ceased to be God, yet He truly became human. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Yung pong ginagamit sa Philippians chapter 2 na hinubad niya, hindi po nangangahulugan na tinanggal niya. Ang tamang translation po doon ay sinuspend niyang gamitin. Yung mga katangian ng pagka-Diyos, sinuspend niya, hindi niya in-exercise habang siya ay narito sa lupa. Hindi niya tinanggal ang kanyang pagka-Diyos. He remained what He was. And He became what He was not. Yan po ang isa sa mga misteryo at dakilang sakripisyo ni Jesus na kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin. Sanay po tayo sa mga nakikita natin sa social media na kung saan ang mga magulang ay nagsasakripisyo, iwanan ng kanilang anak, iwanan ng kanilang asawa, iwanan ng kanilang mahal sa buhay, mag-a-abroad para lang sa patuloy na tustusan ng pangangailangan ng pamilya. And yet, itong mga tao rito sa iniwan nila rito, walang pagpapahalaga sa sakripisyo na ginawa ng kanilang magulang. Ang alam lang nila ay humingi, magpadala, magpa-Gcash, magpa-remittance, isusugal ng asawa, ibibili ng gadget ng mga anak, hindi mag-aaral, uuwi ang nagsakripisyong magulang, hindi nakatapos sa pag-aaral ng anak. May fling, may affair ang asawa. Nasayang ang sakripisyo ng ibang bansa. Hindi po ganun ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesucristo rito. Dahil yung kanya pong pagparito, remaining what He was and becoming what He was not, alam niyo po ba na ngayon hanggang Panginoong Jesucristo nasa langit, He will be forever God-man? Na siya'y babalik with the two nature as God and man. This is a philosophical puzzle for some scholars. But this is the very heart of our salvation. Let's thank God for He voluntarily became man and to die. If Christ were not fully God, we could not be saved. And if Christ is not fully man, how He could represent us? Nakita niyo ba yun? Naisip niyo ba yun yung sakripisyong ginawa ni Kristo? Kailangan niyang i-maintain siya ay isang tunay na Diyos, totoong Diyos, upang tayo'y kanyang iligtas. Subalit nagdagdag siya ng pagiging isang tunay na tao upang tayo ay ma-represent niya sa kamatayan sa krus. That's why in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus did not surrender His divinity when He came to this world. He remained the eternal Son, the second person of the triune God. His miracles, His authority over nature, His forgiveness of sin, all testify that He was still God. We must never reduce Jesus as a mere teacher or prophet, just like other religions think so. Islam, Buddhists, they believe that Jesus is just a mere teacher or prophet. But the Bible declares He is the Almighty God, worthy of worship,
worthy of adoration. That's why verse 14, the Word who was with God, the Word who was God, verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. This is the beauty of the incarnation. Christ took the human nature, a complete body, mind, soul, emotion. Yet how does Hebrews 4:15 tells us? Turn your Bibles in Hebrews 4:15. Hebreo chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Yun yung halaga kung bakit nagdagdag siya. Siya na isang tunay na Diyos. Siya na isang buong Diyos. Subalit kailangan niyang magdagdag, remaining what He was, divine nature, becoming what He was not, human nature. In order, verse 15 would fit in. Kaya nga mga kapatid, nakaaranas ang Panginoong Jesucristo ng gutom, ng pagod, ng sorrow, ng kalungkutan, ng pagtangis, lahat ng mga emosyon ng tao na kay Kristo, sapagkat siya ay isang tunay na tao at kahit kamatayan. He became what He was not so that He could stand in our place. He became what He was not to understand all that we have gone through. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayong kapatid, kaibigan, ano mang kalungkutan, ang sabi ng Hebrews 4:15, siya'y nagkatawang tao upang damahin niya ang nararamdaman mo. And a lot of people who don't know Christ, who don't believe in God, end up killing themselves, suicidal tendencies because hindi nila makita at mailapat ang doktrina ng pagkakatawang tao ni Kristo. Christ became man. He understands your struggles. He is not distant from your pain. Bagkus, He sympathizes. Yun yung sabi, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but the one in every respect. The word every respect, all the faculties, all the emotions, all your fears, anything na meron sa tao't kanyang nararamdaman, ay nararamdaman ni Jesus. Even the very strength of temptation, yet without sin. Thirdly, di lamang natin makikita yung stages of the description or describing the incarnation of Christ. Not only the humble birth, not only the human flesh, but thirdly, the humiliating trial. Mga minamahal, when we speak of the trials of Jesus, we are not merely recounting the courtroom proceedings. In fact, kangaroo court nga ang nangyari. Nilitis siya gabi at madaling araw. Saan kayo makakakita ng korte na hindi office hours?
When we speak of Jesus' trials, He endured injustice. He endured mockery, the shame. Ito yung sinasabi ni Isaiah sa Isaiah 53. He was despised. He was rejected by men. He was a man of sorrow and acquainted with grief. Now, if you're going to study the trial of Jesus, it is not a legal trial. Sa mga nagdaang buwan sa ating communion service, ito ang aking binigyang diin sa taong ito. Mga kaganapan at mga events patungkol sa pagdurusa ni Kristo. Remember yung 3 G? Gethsemane, Gabata, Golgotha. All of those places, all of those occasions, Jesus was grieved. There was mistrial in Gabata. There was the emotional and spiritual agony in Gethsemane. There is the humiliation in Golgotha. Hinubaran siya, hinagupit siya, ibinilad siya sa madla. All of this is the consequence of His incarnation. Lahat ng yun ay dahil at bunsod. Nagkatawang tao kasi siya. He is representing sinners like you and me. In Gethsemane, he received an unjust arrest. He was seized like a criminal even though he was innocent. Overkill nga eh. Tatlong batalyon ang umaresto sa kanya. Pinagkalulupa siya ng isa sa kanyang mga alagad. Tinalikuran pa siya ng kanyang mga alagad. At nung siya ay nabilad sa kahihiyan, mag-isa na lang siya. The one who came to save was treated as the one who must be silenced. All of this, Jesus endured it. Tiniis ito ni Jesus. Kasi that's the package eh. Package ito eh. Kasama ito doon sa package ng kanyang pagkakatawang tao. The soldier beat him, put a crown of thorns on his head, hinagupit siya ng 39 lashes. At yung paghagupit sa kanya, hindi yung ordinaryong whip yun, nakagayang pinalo. Diba? Ngayon, pag pumalo ka ng bata, pinalo mo ng sinturon at nagmarka, child abuse na raw. Lumatay, nagkapasa, child abuse na. Pero alam niyo ba, yung paglatay sa Panginoong Jesucristong 39 lashes, yung whip na ginamit, pagdating doon sa dulo, may sima yun. Na pag pinalo sa'yo, kakapit sa balat mo sa likod. At pag hinila, may lamang kasama. Naranasan mo na yung nasa lubsob ka? Diba? Yung nasa lubsob ka, masakit eh. Sa lubsob lang yun, isang tusok lang yun. How much more yung simain ka? Na pag pinagupit ka, kakapit sa likod mo at pag hinila, may lamang kasama. And imagine 39 times hinagupit si Kristo.
Not only the soldiers, but the religious leaders as well. The religious trial before Sanhedrin. These religious leaders both brought false witnesses against him. They accused Jesus as blasphemy. But Jesus remained silent, trusting himself to his Father. Ito yung passive obedience ni Kristo. Yung active obedience, yung pagsunod niya doon sa 10 utos ng Diyos. Yung passive obedience, ito yung wala siyang imik. Inaakusahan siya, nilalatayan siya, niyuyurakan siya, wala siyang imik. Why? Because he know I'm going to pay the sin of my people. I'm going to die for sinners like you and me. It is not only the soldiers who mistreated him. It's not only the religious leaders who mistreated him, but even the political trial before Herod and Pilate. Even Pilate have an impression that this man is innocent. And yet, because of the pressure from the crowd, he yielded to the pressure of the crowd. Herod mocked him. There was true injustice in the trial of our Lord Jesus Christ. The humiliation was total. It was physical pain, emotional pain, spiritual pain. Ano ang damdamin mo, kapatid, kung ikaw man ay nauusig sa pananampalataya? Wala ito sa kalingkingan sa dinanas ni Kristo para sa iyong kaligtasan. And that is the package or part of the Word became flesh. Again, let's have a review. And the Word became flesh, it means His humble birth. And the Word became flesh, it is human flesh. And the Word became flesh, His humiliating trial. And finally and lastly, and the Word became flesh. This means His horrifying death. The physical horror of death on the cross. The Romans have invented crucifixion. Nilampasan nila ang death penalty ng mga Persians. Ang Medo-Persians, ang kanilang death penalty, yung kanilang most wanted criminal ay ilulublob sa kumukulong langis. It's really painful. Pero it's just a matter of seconds, tapos na ang hirap mo. Kasi once you die, hindi mo na mararamdaman yung pain. That's how the Persian execute their punishment. Diba? Yun lang mabanlian ka lang ng kumukulong tubig o ng kape, masakit na eh. I have a 33% burn sa aking katawan nung ako po ay binata pa. 10 days ako sa ospital to treat me on that particular burn. I know the pain. Kung paano ma-burn. Yun po yung ginawa ng Persian. Ilulublob ka sa kumukulong langis. Patay ka kagad. Pero ang imbento ng Romans is more horrific.
because it is killing you softly, surely. No, hindi killing me softly. Hindi mo pwede sabihin killing me softly. Sa kanta lang yun eh. Dahan-dahan kang pinapatay. Kasi yung crucifixion po ay you will die of dehydration. Hindi ka mamamatay doon sa pako eh. Mamamatay ka doon sa excruciating pain and dehydration. And it takes not minutes, just like yung Persian. It's not, will take you hours. It's days. Kaya nga nung 3 hours agony ni Christ, yung pong mga skeptics, they are claiming na hindi, nahimatay lang si Kristo, hindi namatay. At nung siya'y dalhin sa libingan, it is a cool place na revive si Kristo, na re-resuscitate siya. That's what they claim. That's what they call the swan theory. Kasi alam nila, all they know, na imposibleng mamatay ng 3 days lang. Ng 3 hours lang. Kasi nga, it will take days. You will die with dehydration. And that's the reason why the soldier spear the left side or the right side of the body of Christ to make sure of Christ's death. Because the soldiers are the one who is going to issue the death certificate of the criminal. So it is the responsibility to make sure that the one who was being executed truly died. Crucifixion was the most brutal form of execution in ancient world. Every breath was an agony as he was suspended in air. Yung kada hinga niya, kada inhale and exhale niya, he is in pain. He had to push himself para makahinga. The cross was designed to prolong suffering, not an end quickly, not to end quickly. So imagine while he was on the cross, suspended from earth, the crowd is watching. The crowd is mocking. The crowd is laughing. While the Son of God was hung naked, bleeding, and gasping for air. In the very words of Christ, the fourth saying, my God, why you have forsaken me? This expression reveals the depthness of Jesus' agony. Physically, emotionally, spiritually. Jesus experienced the horrific separation or the horror separation. Narasap niya ang galit at puot ng kanyang ama na hindi niya dapat nalasap yun. Pero, part of the agreement, a covenant redemption that the Father and the Son agreed. And part of the covenant of grace that Jesus will die for His people to secure their salvation from the Old Testament, from the Old Testament saints to the New Testament saints. All of this is by the virtue of the doctrine of incarnation. The horror of the cross reveals how serious is your sin, kaibigan. Seryoso ang Diyos sa iyong kasalanan. Pero ikaw, kung magkasala ka, wagas. Baliwala lang. Wa-epek.
Pero hindi mo ba naintindihan, kaibigan, kabataan? Na kung hindi babayaran ni Kristo ang iyong kasalanan at kung hindi ka lalapit sa Kanya, hindi ka makakaranas ng biyaya ng kaligtasan. At ikaw ang magbabayad ng sarili mong kasalanan sa impyerno. Through His death, we were forgiven. Through His death, we were cleansed. Through His death, there will be no condemnation. Pero ang isang malaking kaisipan, bakit ang tao ayaw niyang lumapit, ayaw niyang magsisi? Patuloy siyang nag-e-enjoy sa pleasure of this world. Ito ang mga bagay na sinakripisyo ng Diyos para i-obtain mo ang kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan. As I conclude, tunay na sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo, as we see the manger, the baby in the manger, hindi natapos doon. Bagkus it is the shadow of the cross looms over the manger. Ang anino ng krus ay bumabalot sa sabsaban. Yan ang bagay na gusto kong iwang mensahe sa atin sa umagang ito. Yan ang nais kong iwang mensahe dito sa John 1:14. And the Word became flesh. Na ang anino ng krus, meaning to say, ang kanyang kahirapan, ang kanyang kamatayan, ang kanyang sakripisyo, ay bumalot sa sabsaban. This captures the solemn imagery, the humble birth of Christ, the human flesh of Christ, the humiliating trial of Christ, and last of all, the horrific death of Christ. Napakahusay ni Juan. He clearly and deliberately shows that Jesus is both the Creator and the Redeemer. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. All things were created in Him, verse 2. He is heralding that Jesus is the Creator. But that Creator, in verse 14, and that Creator, that Word, became flesh. John is also proclaiming that Jesus is not only our Creator, but Jesus is also our Redeemer. And if you will not believe in true nature of Jesus Christ, that He is true God and true man, your soul will be at stake if you miss this biblical truth of incarnation. Dahil para kay Juan, he deliberately make a parallel of Genesis 1:1 to John 1:1. It is not just literary, but it is theological. John is saying, the creation of the story is the story of salvation, are one story. And Jesus is the center of both. Ang kwento ng paglilikha at ang kwento ng kaligtasan ay iisang kwento. At ang sentro ng kwentong ito ay walang iba kung hindi ang Panginoon Jesucristo. Bilang hamon, ano ang dapat mong maging tugon? Sa mga mananampalataya, sa mga nakaligtaligtas na, sa mga nakaunawa na ng Ebanghelyo, sa mga niligtas na at naging
karanasan ng pagbabago ng biyaya ng Diyos? Gratitude. We must never take lightly the price of our salvation. Our utmost gratitude for our great is so salvation, the great of our salvation. At sa mga hindi pa tumutugon sa panawagan ni Kristo ng Ebanghelyo, pagsisisi. Because of the horror of the cross, this will remind you the weight of your sin. And that's the reason the church exists. Bakit may iglesia? May iglesia para parehas magministeryo sa mga mananampalataya at sa hindi mananampalataya. May iglesia para pangalagaan ng kapakanan ng kaluluwa ng mga mananampalataya. Pagtibayin, palaguin, hamunin pagtabanan na paglilingkod. At balaan ng hindi mananampalataya. Patuloy na bala. Patuloy na paghimok. Patuloy na pagpapahayag. Na kung ikaw ay hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos, nasa iyo ang puot ng Diyos. And that's the reason why the church is preaching Christ crucified. For we preach Christ crucified, for it is the power of God and the wisdom of God for our salvation. Now as the world celebrates the coming of Christ, take note, this incarnation of Christ, the sacrifice, the humble birth, the human flesh, remaining what He was, becoming what He was not. The humiliating trial, and the horrific death. Tayo manalangin. O ang dakilang Diyos, naway mahamon kami sa katotohanan ng iyong mga salita at ma-appreciate namin ang kadakilaan ng aming kaligtasan. Ito ang magbunsod sa amin, hindi sa katamaran, kung hindi sa kasipagan, pagsunod at paglilingkod sa iyo, pagmamahal sa iyo. At ang katubayan ng aming pagmamahal sa iyo ay ang pagmamahal namin sa iglesia, na kung saan ikaw ay nakatay para sa iglesia. At naway magbabalay ito, O Diyos, sa mga magulang, sa mga kabataan, sa mga lalaki at babae, na patuloy nakikibit-balikat, patuloy na hindi binibigyang pansin at kilala ang kahalagahan ng pagsisisi at pagtiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang nakasalalay ay ang aming magpasawalang hanggang kaparusahan. Ang musik na nawa ko, Diyos, sa bawat kaluluwang narito at maging sa mga nanonood, ayon sa kanilang mga kalagayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maglaan tayo ng ilang sandali upang mag-reflect sa ating mensahe. And I encourage them, everyone, na so after or during ang ating lunch fellowship, natin pag-usapan yung mensaheng ating napakinggan, ano yung mga insights ninyo. At hindi lamang natin pag-usapan kung anumang sports or kung basketball, kundi samantalahin natin yung araw na ito upang mag-reflect sa salita ng Panginoon. Isa mga tumatak sa akin, so sinabi kanina na the doctrine of incarnation is the centrality of Christianity. At syempre, yung mga hindi naniniwala dito sa doctrine of incarnation ay hindi natin may tuturing na Christian. So binanggit ni Pastor kanina yung kanyang 4 points, yung the humble birth, human flesh, humiliating trial, and horrific death. Na ang Panginoong Jesus, hindi siya sinilang na sa isang pamilya na mayaman o kilala, ngunit sa isang hindi kilala at mga simpleng tao, siya ay dumanas ng lahat ng hirap, lahat ng sakit ay kanyang naranasan at maging isang katakot-takot na kamatayan. At talagang hinarap niya yung galit ng Panginoon na buong buo. So kung hindi tayo sa Kanya, kakayanin ba nating harapin yung galit ng Panginoon balang araw? Yun ang tanong ko sa inyo. Kakayanin nyo bang harapin yung galit ng Diyos nang kayo lamang? Sa tingin ko, hindi. Hindi talaga. So, nawa sa ating napakinggang mensahe, naway magdulot ito upang tayo sumampalataya sa Diyos. Kung kayo pa ay alam ninyo sa inyong sarili na kayo hindi mananampalataya. Ito na ang araw ng kaligtasan. Ito na ang araw para tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesus na sinilang na tunay na tao at siya rin naman ay tunay na Diyos. He become what He was not and He remained what He is or what He was. So bilang response sa ating pakinggan, tayo po'y umawit ng All Glory Be to Christ. So ito po isang contemporary na hymno. So nandiyan ko lahat na magstayo. Ating pong awitin ng All Glory Be to Christ. Should nothing of our efforts that no legacy survive, unless the Lord has raised His house in vain, its veil or strife.